Ay, ay. Lolo D, may nakita akong libro sa bodega. Tignan niyo po. Ah, ganun ba ako? Ito ang kwento ng Balaang at Sikat. Siya si Don Ramon, ang pinuno ng mga hasyendero. Sa kanyang mga kamay nakasalalay ang kapangyarihan, ngunit dala rin nito ang pagdurusa ng mga manggagawa. Ama, bakit di na galit ka kay Delphine? Hindi naman siya masamang tao. Benny, hindi mo ba naiintindihan? Ang mga sinasabi ni Delphine ay pag-uugatan ng gulo. Ang mga ideya niya ng sosyalismo ay wawasak sa ayusan. Ngunit Ama, may katwiran din si Delphine. Hindi ba't oras na para pakinggan natin ang mga hinanaing ng mga manggagawa? Benny, huwag kang pabibigani sa mga ilusyon ng kabataan. Ang sistema natin ay matagal na ang subok at napatunayan. Si Delphine, bata pa at sadyang padalos-dalos. Sa kalagitnaan ng usapan, dumating si Don Filemon na may dalang mahalagang balita. Don Ramon! Don Ramon! Masamang balita. Ang welga ng mga manggagawa ay lumalala. Nakipagkaisa na rin ang ibang pabrika sa kanilang kilusan. Sinasabi ko na nga ba? Ito na ba ang kapalit ng aking pinaghirapan? Mga walang utang na loob. Ama, Si Delphine at Felipe, ang ugat ng kaguluhang ito. Sa lilim ng mga puno, nagtipon ng mga manggagawa kasama sina Delphine at Felipe. At sa gitna ng kanilang hinanakit, nabuo ang plano para sa kanilang laban, isang sigaw ng pagkakaisa at hustisya. Habang ang mga manggagawa ay nagtipon para ipaglaban ang kanilang karapatan, hindi nila alam na mas tumitindi ang tensyon. Don Ramon, hindi na ito tungkol sa akin. Tungkol na ito sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. Hindi na namin kahit isin ang iyong pananamantala. Manahimik ka, Delphine! Hindi mo ba alam kung gaano kahirap pagpatakbo ng isang negosyo? Tama si Delphine, Don Ramon. Oras na ng pagbabago. Hindi lagi kayong nasa itaas, kami ang nasa ibaba. tama na. Tama na! Bakit ba nangyayari lahat ng ito? Habang umiinit ang tensyon, biglang pumasok si Madlang Layon at Lola Noring. Tama na! Ang hidwang ito ay walang kahilatnan kung hindi nyo ito pag-uusapan sa tamang paraan. Lalo lamang lalala ang sigalot. Ngunit nagpatuloy ang pag-uusap, nagiging mas mainit ang palitan ng mga salita at nagkakaroon ng sagutan. Panahon na para tayo pakinggan, Don Ramon. Kung di nyo aminin ang pagkakamali ng sistema, ang bayan ay babagsak sa kamay ng mga api. Hindi ko pababayaan ang lahat ng pinaghirapan ko para lamang sa ganitong mga ideya.
Delphine, wag ka na. Hindi mo ba naisip na maaaring magdulot ng kaguluhan? Ayaw na, Delphine. Sa ibang paraan tayo lalaban. Hindi ito ang tamang panahon. Bakit ganito? Bakit nangyayaring mga ganito? Sa kabila ng lahat ng nangyari, napagpasyahan ni Don Ramon na lisanin ang kanyang bayan. Doon sa banyagang lupain, tahimik niyang hinarap ang pagsisisi hanggang sa Ding-dong, a-lang, boom, ba-do, ba-do-ba-do-ba-day. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Hindi ko nakilala ang aking sarili. Iniwan na ako ng lahat. Si Manny, mga trabador ko. At ngayon, pati na rin ang aking imperyo, unti-unti nang bumabagsak. Senyor, marami na kayong karanasan. At marami rin kayong naipundar. Ngunit marami rin kayong tinapakan. Anong ibig mong sabihin, Miguel? Ako ang nagbigay ng oportunidad para sa lahat ng mga tao. Lahat kayo. Kayo'y nagtagumpay ng dahil sa akin. Hindi lahat tayo nagtagumpay, Don Ramon. Yung iba'y nabaon sa utang. At ang iba'y namatay sa hirap. At ngayon, nandito ka naghihirap din. Anong ibig mong sabihin, Miguel? Ako ang nagbigay ng trabaho. Pagkain sa inyong hapagkainan. Ipinagtanggol ko kayo. Trabaho? Pagkain? Ipinagtanggol? Lahat ng ngayon walang silbi, Don Ramon. Sapagkat kami ginamit mo lamang sa iyong yaman at kapangyarihan. Miguel! dahil sa pagkamatay ni Don Ramon, isang bagong kabanata ang nagsimula sa buhay ng bawat isa. At sa burol ni Don Ramon, nagtipon ng lahat, mga naiwan niyang pamilya at maging mga manggagawa na naging bahagi ng kanyang kwento. Ang pagkamatay ni Don Ramon ay hindi lamang simbolo ng pagtatapos ng kanyang buhay, kundi ng isang sistemang matagal nang naghari. Ngunit ano na ang susunod? Ang tanong, paano tayo magsisimula? Delphine, panahon na para ipagpatuloy ang ating sinimulang laban. Ito ang pagkakataon upang baguhin ang buhay ng mga manggagawa. Ang laban na ito ay hindi para sa pagiganti, kundi para sa katarungan. Hindi natin nais ang pagkawasak ng mga mayayaman, kundi ang pagkapantay-pantay ng mga mahihirap o mayaman. Ito na ang panahon upang bumangon ng lahat. Delphine, naintindihan ko na. Lahat na sinabi mo sa akin ay lubos ko nang nauunawaan ngayon. Ang bukas ay hindi para lamang sa akin, kundi para sa atin. Ang kabataan ang may lakas magpabago. Ngunit huwag niyong kalimutan, ang lakas nito ay dapat gamitin ng tama. Ang bayan ay nasa inyong mga kamay. Sa istoryang ito, maraming nasaktan at nawalan. Ngunit hindi nawawala ang diwa ng pag-asa. Ang kanilang mga sakripisyo ay nagbigay daan sa panibagong liwanag. Isang paalala na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa pagkakaisa. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y
di malaman ang gagawin, namasdan pati pagtulog